Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ang nangyayari sa Amerika kahapon lamang. Napaka-trahedya. Tragedy ito sa administrasyon ni Donald Trump dahil kaalyado talaga ito ni Donald Trump na tao, si Charlie Kirk ang pangalan. Ito yung isa sa nagpapanalo kay Donald Trump dahil nga popular ito sa mga kabataan sa Amerika. Kaya ano nga ba ang nangyari? Well, siya ay binaril ng isang assassin. Atin to isa-isahin. Ito yung pagpasok ng assassin sa compound ng Utah University. Ayan, no? At bakit nga ba paika-ika? Bakit paika-ika siya? Dahil mayroong nakasukbit na rifle o rifle sa kanyang binti. Ayan, no? Ngayon merong ano nito, mga dalawang teorya, mga kababayan, mga ka-art lover. Pwedeng Hamas ito kasi itim ang buhok, hindi siya Amerikano na pure. At pwede ring Venezuelan, pwedeng Latino ito dahil nga merong alitan ngayon ang Venezuela at si Donald Trump dahil ang Venezuela ay ang mga drug cartel ay pumapasok sa Amerika ng illegal. Of course, illegal naman talaga ang droga. Kaya galit si Trump doon. At may nagbantang giyera sa Venezuela at Amerika. Ngayon kung mapatunayan na ito isang Venezuelan, ay lagot na yung presidente diyan sa Venezuela kay Trump. Talagang pasabugin sila diyan. Ngayon merong similarity kasi ito sa nangyayari kay Trump, di ba? Kaya kung kalaban ni Trump sa politika, ay pwede rin yung mga Hamas at mga Iranian. Kasi yung nagtangka sa buhay ni Trump noon ay mga Iranian eh. Kaya pwedeng ganun pa rin. At pangalawa na yung Venezuela. Okay, so ito, naka-t-shirt pa siya ng ng flag ng Amerika. Naka-sunglass. Itim ang buhok, kulot. So ito'y Latino or pwedeng ito'y Middle Eastern. Taga Middle East ito. Pwede rin. Dito siya nagtago, itong bubong na to. Ayan. Kaya kung meron nga lang mga gwardiya, mga bodyguards itong si Charlie Kirk, hindi ito mangyayari sa kanya. Wala kasi siyang lookout. Kasi siyempre bumisita lang siya sa Utah University at meron lang siyang ginawang doon, parang programa at binaril na siya. Magaling din bumaril kasi medyo malayo-layo to. Kaya grabe talaga Ayan tinamaan sa liig diyan. Ngayon merong dito misteryosong mga hand signals. Mga hand signals ng dalawang tao na nasa likod ni Charlie Kirk. Ayan meron silang mga hand signal. Ayan parang hindi mapakali yung dalawa, ang dami-daming hand signal eh. So yun na siguro yung signal na signal to go para kalabitin ang gatilyo. So siguro tenga o pisngi ang punteriya nito or ulo. Bumaba ang bala sa sa liig, pero sentro pa rin ang liig. Grabe yung kay Trump, swerte lang yun at dumaplis sa tenga, ulo din ang punteriya eh. Ito ulo rin to pero bumaba ang bala, nangyari liig ang tinamaan. Ayan, so ito naman yung captured CCTV video ng patakas na ito sa likod dumaan ng isang gusali. Ayan tumalon. Pero kung hindi ito naka-glove, siguradong merong mga fingerprints na makukuha diyan. At magaling naman ang FBI sa mga fingerprints. So madali itong matrace. Ayan paika-ika pa Magaling din tumalon Ang taas-taas niyan tinalon lang Grabe. So dalawa lang ang dito eh. Ang suspect pwedeng membro ng Hamas
at pwede rin membro ng Venezuelan drug cartel kasi sila yung kalaban talaga ni Trump. Hamas o Iranian sa Middle East o Venezuelan drug cartel na assassin ito, mga kababayan. Kaya ito yung talagang nakakatakot kay Trump dahil sa kanyang itong talagang man of action si Trump. Pag sinabi niya bumbahan ay binumba kagad. Kaya marami siyang kalaban ngayon na taga iba't ibang bansa. Kaya dahil hindi siya ang madali, ay ang tinitira ay ang kanyang mga kaalyado. Kung saan man pumunta, di ba, sinusundan eh. Kaya ito patakas na papunta siya diyan sa maraming kahoy, yan. Diyan siya magtatago ng kanyang armas. Ayan, so wala siyang sasakyan. So ibig sabihin ay hindi yan taga-riyan. Hindi maganda ang buhay niyan dahil walang sasakyan eh. So pwede nga ito ay isang Latino na drug cartel na sinusuhulan o assassin ng presidente ng Venezuela. At pwede ring Iranian o Hamas. So dalawa lang yan. It can be a Middle Eastern or a Latino na tauhan ng Venezuelan president. Si Maduro pala, yung Venezuelan president. So nakikita naman siya sa CCTV. Ayan kulot nga ang buhok. Kaya pwedeng Latino siya o pwedeng taga-Iran or Hamas. Ayan, so kung sino man ang nakakilala daw diyan sa Amerika, ay tawag nyo na sa kinaukulan diyan sa FBI or sa anumang himpilan diyan sa Amerika. Pero palagay ko ito talaga ay Venezuelan or Latino or Hamas or Iranian. Alright, so pag-i-comment sa inyong i-comment sa ating comment section mga ka-art lover tungkol sa isa na namang trahedya na nangyari sa Amerika sa administrasyon ni Donald Trump. Nakakalungkot to kay Donald Trump kasi isa ito sa nagpapanalo kay Donald Trump kasi magaling na tao to. Isang aktivista ng Amerika na nagpapanalo kay Donald Trump sa eleksyon. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel para naman lalago ng konti ang ating channel. Hanggang sa muli, paalam.